Yung nasa loob ka na ng bahay, tapos habang nag-i-edit ako, kung ano-ano na lang talaga ang pumapasok sa utak ko na gusto kong kainin. Iba talaga pag menstruation is coming. Pero di bars natin, suportado naman yung mga cravings ko. Dahil sabi ko sa kanya, alam mo ano yung gusto ko kainin? Gusto ko kumain ng beef steak. Social pa yung naano ni Mars na beef steak. Iba na talaga. Alam nyo, dati hindi naman po ako ganito. Pero nung after mga anak, mas lumala yung mag-crave ka na, alam mo yun, pag hindi mo siya makain, sumasakit ulo ko. Kaway-kaway po dyan sa mga naka-relate. Dahil nung dalaga pa, yung wala pang mixo, nag-crave ako, pero hindi yung ganito na sumasakit ulo ko, na pag hindi ko makain, high blood ako. Ay nako, girls. Natawa na lang si Parsi kanina nung sinabi ko, habang nag-i-edit ako at bigla akong sabi, gusto ko ng beef steak. Bigla din siyang napatayo dun sa computer kasi we are busy a little sa computer work today. Tinatapos ko lang yung edit ko, tapos ayun, sabi ko bili muna ako ng beef dahil wala man akong beef at ubos na yung stock namin dun sa bahay na beef. So sabi ko sa kanya na bili lang ako ng beef at after ko makakain mamaya, tapusin namin yung trabaho namin dun sa computer. Busy lang talaga ang mga tao ngayon. Ang dami mong gustong gawin pero ang oras ay napakabilis. So kung hindi namin pinasok si Mixo kanina sa daycare, malamang hindi pa kami makapag-umpisa ng aming trabaho dun sa computer namin. Wala, may mga dapat lang na ayusin. Alam nyo naman, kahit maliit lang yung ating business, hindi mo talaga maiwasan na may mga computer work. Wala, ito na nga, ang lakas ng hangin ba? Habang nasa lamesa ako kanina nakatitig sa labas, yung kahoy namin doon malapit sa balcony parang mababali na sa lakas ng hangin. Sana meron dito yung beef na gustong gusto ko. Para siyang rib eye ba na steak pero may taba-taba. Kung ano-ano na lang talaga naisipan ng inyong Maring Queenie. Pagpasensyahan nyo na po. Problema ng mga babae, kaway-kaway sa mga may problema na ganito. Hala, wala siya dito. Kasi yung last time dito ko man yun nakita, naka-sale nga yun eh. Wala siya dito. Saan kaya yun? Ito ano man, to all coffee eh. Wala, asan kaya yun banda? Sus, namiss ko yung makaharbat ng ganito dati ba, doon sa Lucky Bean ko, kaya lang wala na yun eh. Naka-cave na si Lucky Bean natin, hindi gaya dati na open siya, kaya yung mga ganun nakukuha ko. Now then pecan ha. Wala, asan man yun eh. Ang ending nito beef steak talaga na Filipino style yung maluluto ko. Wala mang good siya dito oh. Yung nakabalot yun siya eh. Sayang, wala. Wale. Hanap na lang ako ng ibang part ng beef. Di ko kinaya yung price ng beef dun sa loob. Nagtry ako magtimbang ng isa ba. Diyos ko ba? Ang pinakamura dun is 25 euro at 400 gram ha. Malis ako eh. Sayang yung aking 25 euro tapos parang isang kainan lang. Out of budget si Maring Queenie. Ayaw ko. Pass muna tayo.
Pero itatry ko doon sa S-Market kung makakita ako doon ng mura ba yung mga nasa 20 lang. Minsan kasi nagsisale. Ngayon parang wala mang sale sa beef. Yun. So, nakabili ako ng beef pero hindi yung the best beef talaga dahil wala mang gong naka-sale. Oy, 3 shop yung pinuntahan ko pero doon ako sa Lidl nakabili ng ganito, entrecôte to siya na beef, naka-sale kasi. Dalawa yung binili ko nito, tag-isa kami ni Pars kasi si Mixo hindi man masyadong kumakain. This is quite cheap there in Lidl. Okay. Much better than to buy that. Odota. Better to buy that big pack. It's so expensive. But I'm sure the kilo price is much lower than that. The cheapest there in city market, it's 24 euro 400 gram. Oh, Yeah. so expensive. This is 250 gram times 2. See? Yeah. I was like, oh my god, I'm not gonna buy that. Joo. Tosi kallis. Maybe if I have extra, I will buy, but Because you're supposed to have like almost 1 kilo of that 25 euros. no sale. Joo. That's why But when it's sale, you're supposed to have it. I only took this. Still don't have. One for you, one for me. And that's all because of my craziness. You're crazy. When it comes to Now we craving. Pero suportado ni Pars kasi nagluto pa siya ng garlic potato. O, di ba? Ganyan siya kasuportado sa asawa niya kung ano-ano ang kinikrave. Lutuin niya din. Last month, yung palapit na yung aking rigla, ang crave ko naman is adobong manok. Naalala niyo po, yung nagluto ako ng adobong manok. So, yun yung kinikrave ko at alas 7:30 ng gabi, pumunta talaga ako ng Lidl, bumili ng manok. Joka päivä. Okay. Si Pars ay kumakain na. Ay, ako kasi nag-edit ng ating thumbnail. So, ito na yung ating food. Uy, it's look yummy. May ano Very pa si tasty, Pars. yummy. Oh, ayan. Yan yung ating beef. At, ayan, bawang ba? Onion, paprika or pepper. Tapos yung garlic. Ano ni Pars? Garlic potato. Yum, yum. Onion is so nice. Tasty? Tasty. Sweet and Nom, nom. Let's try. Try natin. Oh. Not bad. The beef, it's not so dry. no, it's not dry now. Because it's not tasty when it's dry. Yummy. It is. And then we put garlic potato. Lutong bahay, masarap talaga. And it's tasty. If you go to a restaurant, order like this, it's already 35 euro. Easily, yes. You buy meat there. These 2 pieces, it's 13 euro. Especially if it is entrecôte. It's expensive. It's expensive. See? 13 euro lang yung ano ko. Meat. Kaysa punta ka dun sa restaurant, mag-order ka ng steak na white, na may fries, it's 35 euro. Nam. Ay, busog na busog ako.
Ah, Rakas! Rakas! Okay, let's work na. Eikö nyt huilata? Ei vielä! Not yet? Not yet. Let's have a siesta. Okay. Sa sobrang busog niya, hindi na siya makagalaw. Sabi ko kasi, ano na, gawin na namin yung ginagawa namin kanina. Tapusin na ba? Dahil, grabe, ang oras ay 1:30 na. Ang bilis naman. May ano pala kami ni Mixo next week. Yung meeting ba? Kinumusta lang. Kukumustahin kung ano na yung ganap ni Mixo for next ano na ang nangyayari kay Mixo doon sa daycare. So, nainis ako. Naghahanap ako today ng beef na mura. At doon sa City Market, bukas pala ay start ng kanilang sale. Yung mamuti na lagi nilang sinisale. At ito na nga, yung now done olco filet. Yung olco filet nila, ano ba? Ang olco filet, nakalimutan ko ang English niyan. So, 18.90 € na lang siya. O, diba? Ang normal price nito is kalahati din nito. Sabi ko kay Pars, bibili kaya ako? Eh, hindi naman ako nag-crave. Ayoko namang mag-stock doon dahil pag ilagay ko siya sa freezer, hindi siya gaano ka sarap. Kasi datingan na yung mga ano dito. Mga advertise entry core. Oh, pati din sa Lidl naka-sale. What the? Pag ninalas ka nga naman, mas mura dun sa City Market kasi 18. Sa Lidl ay ano lang siya, 19. Medyo may kamahalan. Grabe na yung mga pang Halloween na candy. Uy, ano man to? Imuri. Mga pants. Gagawin ko na yung mga pinapagawa ni Pars sa akin dun para matapos na yung sa computer ba. Eh, nahihirapan kasi ako minsan dahil hindi ko masyadong memorize yung computer work na yan. Kailangan lang naman mag-type tapos na ano ako, paano man to i-save? So, ang plano ko dito sa lamesa namin ito, gusto ko siyang palitan ng lamesa. Tapos, dito, yung dalawa na ang upuan ba. Dahil nowadays, dalawa na kami dito ni Pars sumaharap sa computer. At minsan, nahihirapan ako dahil naglalagay lang ako ng upuan dito para kung meron akong i-suggest sa kanya, ako yung magta-type. Salitan kami. So, siguro maglagay ako ng medyo malaki-laki na computer table dito banda. Tapos, dalawa ding lamesa para may kanya-kanya kaming computer ba. Plan ko naman talaga ang bumili ng sariling computer, yung laptop na maliit para pag anytime kung saan ako pupunta, easy lang siya dalhin. Pero ito, dito lang talaga yan kasi pang games yan ni Pars at pang work. Andyan lahat yung mga files namin sa computer niya. Hindi pa daw siya ready. Kaya naghiga-higa pa siya. Sa sobrang busog niya, hindi na siya makagalaw. At yan, ito sabi ko po sa inyo na grabe yung mga kahoy na yan, grabe yung sayaw-sayaw dyan. Feel ko matutumba na yan. Yan lang yung mababali na siya sa lakas ng hangin. Ngayon, oh, kahan pa siya. Mamaya niyan, ganyan-ganyan naman yan. Naakala mo, mapuputol. Kasi pag mapuputol yan, or matumba, dito yan papunta sa amin. Pero, sa 8 years ko dito na laging may bagyo, ay hindi naman yan siya na ano dyan, natumba. Ligpitin ko na lang yung kusina while Mars is having relax time dun para hindi makalat yung lamesa. Thank you Lord at ako ay nabusog. Madami yung nagawa ni Pars na garlic potato. I-try nyo po to. Ang sarap nito. Kung gusto nyo ng potato, ayan, nilagyan lang naman to ni Pars ng cream, yung light cream lang, at yung potato, binalatan niya, ini-slice, tapos nilayer niya lang yung parang lasagna style. And then nilagyan niya ng madaming garlic at pasok na pasok yung garlic dun sa
potato. One of my fave sa pagluto ni Pars ng potato. Ano? At kagabi nagprito ako ng lumpia. Ang kinain ko lang kagabi is yung lumpia lang talaga dahil yun yung aking hinahanap-hanap. Hindi na ako nag-dinner. Kasi late na din ako nagprito. Alas 7 na. Tapon ko na yun kasi naka 5 prito na ako ng lumpia dun sa mantika na yun. Sundo ng ating mitso. Pulang-pula ka man, anak. Pula yung kanyang bag. May pula yung kanyang sombrero. What? Come, ano na naman ang plano mo? Okay, look oh. You can't play outside. It's very windy. Ayan. Ha? Not raining. It's raining. Hey, no, let's go. Why? We need to go home na kay it's very windy. Yung panahon natin hindi maganda. Uy! Ayan, kasi hindi sila pinalabas ngayong hapon na to. Kanina umaga lumabas daw sila pero ngayong hapon usually lumalabas naman eh. Ngayon kasi masama daw yung panahon at baka madisgrasya sila dyan ba o mahulugan ng mga kahoy-kahoy. Kaya hindi daw sila pinalabas ngayon. Tama na, Jesus, gusto nyo talaga maglaro. Nakiusap siya na bago daw kami pumasok dun sa bahay, maglalaro muna daw siya sa labas. Sabi ko, it's quite dangerous man good anak. Uy, kay ang hangin ba o kalakas-lakas. Ayan. So doon na lang siya sa loob ng bahay maglaro. Grabe ang lamig. Nalamig agad yung aking kamay oh. Galing ako sa gym. Diretso na sana ako sa ating Tukmani Bean. Kaya lang may nakuha man akong mystery grocery bag. Since andito na ako sa Karhula, dadaanan na lang para hindi na ako balik-balik mamaya pa. Pero diretso pa din ako dun sa Tukmani Bean natin. Pick up lang natin yung ating grocery bag. Sana. Ilatos kasi. Ayan, antay-antay. Ano kaya itong nakuha natin? Silipin ko nga. Oh. Ayun. Oh. Salad. Not bad. Ito, gusto ko to. Snacks. Ayan. Ano lang to siya? 3 euro. O, diba? Tapos kung bibilhin mo to lahat, ka 10 euro ka pag ganito lang ang bilhin mo. Hala, grabe kalakas. Uy, sus Mariosep, grabe kalakas sa ulan at grabe kalakas sa hangin. Doon unahan may nabali na ng kahoy. Nadaanan ko kanina may nabali na kahoy ba, yan na nga sinasabi eh. Sa ganito oh, malakas ang hangin, hindi talaga maiwasan na walang mabali na hangin. Okay, so tapos na ako dito sa Karhula. Doon na naman tayo sa ating Tukmani Bean. Let's go people. Mga bulaklak man to, wala man din kayong makita kasi madilim man. Gusto ay sandamakmak na bulaklak. Basta ano, magaan yung plastic bag. Mga tanim ang laman. Uy, Diyos ko po, ang lakas ng hangin. At sinubukan ko yung ating camera. Bumili pala ako ng lagayan ng camera. Ano siya, nilalagay dito sa
kamay ba? Hindi nyo man makita. Uy, ang dilim-dilim. Ayan o, picturean ko. Lagay natin sa ano para makita nyo anong klaseng kababalaghan ng binili ni Mars. Ganyan siya. Kaya lang mahirapan man din kayo oy dahil pagpasok ko sa bin malapit man. So bahala na si Batman kung ano ang makita niyo. Andito lang siya sa kamay ko ba. Bumili ako ng para siyang tali na iikot mo lang dito sa kamay. So ganyan lang. Maganda pala siya. Not bad. Ayan, para pag ganito nag dumpster, hindi ko na problemahin ang paghawak. So doon na naman tayo sa Tokmanibin. I-try natin yung ating bagong lagayan ng camera. Ay nako. Si Maring Queenie di paawat sa ulan. Susugod talaga dito kay Mr. Bean. Madilim, madilim. Ayan. So, dito tayo. Sana walang lalabas. Sana lang talaga na walang lalabas. Chips yung nakuha ko. Mga chips ang nakuha. At madaming tinapay. Hindi na ako kumuha. Hindi ko na din makakal pati sa ilalim. Dahil nga ninja. At hindi abot. Pero at least may nakukuha naman ako dito. Hindi man to maganda yung nabili kong strap. Uy. Umiikot-ikot man kayo. Tapos hindi ko rin ma-focus yung loob talaga na bin. Nangangalay yung aking kamay. Ano man dapat kong gawin dito? Tatry ko. Paano man to siya? Pagpraktisan ko na lang kaya to. Wala naman kayong makita. Hindi ba nakita nyo yung ilalim kasi sumasayaw nga yung camera ko. Hindi siya maganda. Paano man to? Ay, close ko muna yung pinto. Paano man to? Strap kasi siya eh. Kasi ano daw kasi. Nangangalay tuloy yung aking kamay. Paano man ikaw? Ano man ang dapat kong gawin sa'yo? Dito siguro to siya sa ano? Sa bahay na nga kasi madilim. Nako, naiinis na ako. Na high blood si Mars. Ay. Nakakatakot yung weather natin sa labas. Hoy bata, itong maliit na to mula nung nakauwi, nakatatlong beses na siya palit ng damit. What happened to you? Why you all the time change clothes? Is that right? Huh? He's a model. This is like 3 times. He's a model. He picked up there some shirts and he tried and he looked what is good looking. And now? That one is his pick. My gosh. Stand there. Good luck to your laundry. No, I told him not to take all. And then? This one was the first choice, but then he thinks that
I don't like that orange color. Pick up that one. And actually for tomorrow, he wanted we first wear this one, and on the top of this, we put that one. And I said that, no, we don't wear two t-shirts. Like we can put t-shirt and long sleeve. But no, he definitely wanted two t-shirts. This first and that one second. My God! That's his plan. the point. Oh my God! What happened to you, Mixo? Butas pala. Hindi siya maganda. Balik natin. Ay, And he said that this one won't fit neither of those. When I try to explain that you can choose one t-shirt and we put this on top of t-shirt. And in daycare, you can remove this one if you get feeling hot. Okay. No. I don't like this one. I want two t-shirts. Mixo! What happened to you, ha? You are so picky now. And your iPad is so loud, please. Put it more slow. Laita hiljaa Miksi. Ja baru siellä, että sä et kato. Nako, anong trip nitong batang to? Ay sus, nag-uwi si Maring Queenie, kakamadali natin. Mga butas pala yung tinapon, oh. So, yung kaya pala, ano to siya, daga. Palain na meron din palang daga dito sa Finland. So, kaya nila tinapon butas. So, ito na lang yung nakuha natin doon kay Mystery Grocery Bag. Ito ay gamot ko. Binili ni Pars. Matagal na to. Kasi yung aking paa, meron siyang puti na medyo masakit. Mamaya ipakita ko. Maligo lang muna ako para mailagay ko tong gamot na to. Almost 3 weeks na to doon sa sasakyan ni Pars at lagi kong nakakalimutan na kunin kahit yung aking paa ay masakit na. This, ayan, mango kaura yogurt, oat yogurt. Yan yung naharbat ko doon kay Mr. Bean. Italian salad. Alam ko nga to, di. Tapos, salad. Anong klaseng salad to? Pasta. Parang gusto ko to. Ito yung aking kakainin. Valimerin halloumi salad. Ano daw? Hindi ko gets. Tapos, yes. Pang baking. Ito oh. Ano man ang kakainin ko? Mga salad man to eh. Ito na lang. Unahin ko kasi sayang eh. Yan yung aking dinner. And then, tikman natin ito. Nakatikim na ako nito pero different flavor. Ayan yung aking kakainin. So, ganun. Yung ang ating harbat kay Mr. Bean. Pero binalik din natin sa Mr. Bean. Mr. Bean dito sa bahay ba kasi hindi pala siya mapakinabangan. Tinupak na naman ang inyong Maring Queenie. Magligpit. Nilagay ako ba pagbukas ko. Ay naku, wala akong space. Dahil nagkarambula na yung aking cabinet dito. So, dahil nasa mood si Maring Queenie magligpit. Liligpitin ko to. Antay ko lang si Pars. Kasi yung kanyang mga ganito ba oh, Donald Duck. Ang hilig niya kasi magbasa. Ang dami niyang ganito. Siguro may mga 3 box kaming ganito doon sa aming storage room sa baba. Pag kumakain siya na siya lang mag-isa at bored siya, ito ang ginagawa niya. Nagbabasa ng Donald Duck na libro. Maliban dyan sa maliliit, meron pa kaming mga ganito. Oh.
Siya lang naman ang nagbabasa nito. Sinubukan kong basahin to. Wala. Hindi ko type talaga yung ganyan basa-basa. Si Pars kasi mahilig yan siya magbasa. Which is good. Dami yan siyang alam. Kumpara kay Mars, ano man na gaya nito? Gaya nito, wala naman pala tong laman. Nagsikip-sikip lang to. Ngayon, basura po to lahat. Ayan, basura yan. O, diba mga pinagsisave pa. Ito, hindi ko na maalala. Ano to? Yung blender. O ano? Yung blender na to, natapon na yata namin kasi nasira. Pero yung manual niya is andito pa. Ayan, madami kaming kandila. Ay, ano na pala to? Gamit? Yan, ilagay dyan, oh. Christmas siguro namin yan nagamit tayo. Ano na to? Ang pangit naman ito. Parang pangpatay. Ang kulay ba? Hindi ko type yung kulay niya. Yan, madami din akong kandila dito. Oh, maglagay nga tayo ng kandila, babe. Hala, ito ano man to? Christmas. Ayan o. May mga ganyan ako. Asan na yung 2? Kulang man to. Kulang siya na 1. Nawala yung 1. Kasi meron ako dati yung dyan sa centerpiece ko ba, sinisindihan ko talaga before ang Christmas. Ayan. Kaya may 1, 2, 3, 4. Kaya lang, meron yung isang beses na ang kulit na ni Mixo, hinila niya bigla yung centerpiece candle, ano ko dyan, candle holder na, ano, na tumba. So, after that ay hindi na ako nagsindi. Kaya yung 3 and 4 ko ay hindi siya nagamit. So, ang 1 lang siguro ang na ano nito, naubos. Ayan, meron pa ako ditong iba. Ayan. Dami ko kasing binibiling kandila dati. Nung wala pa si Mixo ba, mahilig ako magsindi-sindi during ano, Christmas. Ito, mga kandila. Hindi na alam saan ilagay ang mga to. Ito. Number 1, nung nag-1 si Mixo, umorder ako ng ganito dahil pipicturan ko nga siya sa labas. Diyos ko, ang dumating sa akin, ganito mang kaliit. Ang akala ko yung malaki. Pagdating dito, sobrang cute. Ganyan ang kwento dyan sa number 1 na yan. Tapos, ito na. Ang mga pabango natin. At ito, another mga kandila para dito sa aking candle holder. Ayan. During Christmas or anything situation, occasion, anything or kahit anong occasion, maglalagay ako ng kandila. So, pag nag-away kayo ng asawa mo, magbatuhan kayo nito. Tignan natin kung sino ang mag-survive kasi ito, grabe kabigat to. Mga pamana pa to ni Bianan sa amin. Kasi madami siyang ganyan. At ang mahal kaya nito, pag bibilhin mo ang mga yan. Tapos na siguro ang mga hindi na dapat. Ito, ano man to? Ito, ano man to? Bakit dito to na-mix sa mga kandila? Saan ba yung aking pamunas? Ay, naku po. After this, kaganda na to siya. Maaliwalas na to sa mata. Pag na-arrange ko na yung mga kandila. Pag na-arrange ko na yung mga kandila ba. Kanina lang kasi. Ako parang dinaanan ng bagyo. Nakatakot pa naman sa labas ngayon. Kanina nung nagda-drive ako, papunta at galing dumpster, nakakatakot yung panahon, hangin. Dahil feeling ko, tinutulak ako ba? Ano yung ganyan na yung sasakyan kanina o tapos magaan.
So, ito. Ayan. Ito, may iba't ibang klaseng lagayan ng kandila. Ang una kong dating dito, no? Naku-curious talaga ako. Bakit ang hilig nila sa kandila? Si Bianan, may kandila. Tapos si Pars dito, nung binuksan ko tong cabinet na to, napakadaming kandila. At nowadays, gusto ko na din yung kandila. Dahil, ang purpose pala nun is nakakabigay bango dito sa loob ng bahay. Saan man yung ito? Yan yung mga pabango. Diyan na lang yan. Kasi yung aking ilong sa alikabok. Ito asin natin. Maliliit. Dapat may box to ba? Para isang lagay lang sila. Wala naman good akong box ba? Fresh from the bar. Natapos din yung mga gawain. Naligpit ko yung cabinet dyan. Ako ay nakaligo na. So, ito. Gamutin natin yung sugat ko. Hindi mo siya sugat dahil hindi siya dumugo. Pero, masakit lang talaga siya. Ito oh. Ito yung umatin kami ng kasal nila Ate Violet. Tapos, kami ni Ate Julie paa na lang kasi sumakit na yung mga paa dahil sa high heels. So, ang nangyari, ito ang napala ni Maring Queenie. Yan, oh. Yan. Akala ko dati, ano lang siya, yung puti lang, good. Sorry po sa kumakain. Nakalimutan ko. Pero baka kasi alam nyo at experience kayo na ganyan. Kasi yung umatin kami dati ni Ate Julie sa kasal nila, Ate Violet. At kung naalala nyo po, nag-walking lang kami without sandal. So, after that, ang Maring Queenie ninyo nagkaroon ng sugat sa paa. Hindi naman siya sugat. I don't know what is the name of this. What the name of this, Ratas? How you call this? Corn? Corn removal. Corn removal. Ayan, no. Ayan. At yan yung sa paa ko. Ganyan siya. So, puti at medyo masakit. Small amount? A little bit bigger than your, I have no idea what's the name, a corn. Just like, size like that. A little bit, no. Way too big. It's quite small as you can see. Okay. Kasi itong Band-Aid na to, meron siyang gamot. Kaya... So the medicine is this? Band-Aid. Yeah. Parang salon pass na may gamot. Ito, And now need to remove here the sticker. Where's the medicine? Inside that Band-Aid. But there is a plastic. Can you I try. remove? Yung ulan ba, oy? I really Ulan at try. hangin. So, nabasa ni Pars, meron pa talaga kaming storm. O, diba? Sumabay sa Florida. Kasi tinanong ko siya kanina, meron ba tayong storm eh? Hindi siya nakapanood ng news. Tapos, kanina alas 8, merong news siyang nabasa. At ayun nga, confirm, meron kaming storm today. At hanggang bukas pa daw yan. Oh my God. Kaya pala, ang hirap mag-drive. Almost. You need help? Close. Done. No, it's white. There have that medicine. The white is the medicine. Yeah, it's... Okay, hold it like a little time so the glue will stick properly. So it won't remove like immediately. Okay, masakit kasi siya It's just like a, every day you change. This one. Yeah.
Okay. The medicine is inside and all around that band-aid? What do you call that? Band-aid. Bandage. Bandage. Band-aid, bandage. Okay, I don't remember. But the medicine is like everywhere. Okay. So it just has to be a little bit bigger than the area. Yeah. Oh, So okay. it's fine. Just like that. Kitos. Ayan. So, sana mawala na yan siya. Pag nagsapatos ako, hindi ko siya maramdaman na masakit. Pero pag andito ako sa bahay at nakapaalang ako, doon ko nafe-feel yung sakit niya every time na inaapak ko. Diba? Matagal na pero ngayon pa naglagay ng gamot. Filipino time talaga si Maring Queenie. Last minute. Kung wala na yung sobrang sakit na, doon na talaga magpa-check up, inom ng gamot. Ikaw na talaga, Maring Queenie. Oras na ay maya-maya patulogin ko na yung ating mixo.